Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isang ina, isang anak, isang mukha ng pagdadalamhati at paghihinagpis. Madaling araw ng Thursday, nung napa-CT scan ng mama ko, at binasa ng doktor yung CT scan niya, brain dead na ang mama ko. Ito ang nagdadalamhating pahayag ng nagluluksang anak na si Congresswoman Lani Mercado sa pagpanaw ng pinakamamahal niyang inang si Ginang Justa Garcia Hernandez sa edad na 87. Meron na siyang cerebral hemorrhage which was caused by several stroke. Nagkaroon siya ng mga strokes in the past. Habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang ng araw ng mga ina, noong linggo, 13 ng Mayo, sumakabilang buhay naman ang ina ng kilalang Cavite Congresswoman dahil sa stroke. We were not really preparing for this kasi biglaan yung pagkaka-atake niya. Ang piniprepare namin kasi siya has Alzheimer's, may dementia siya. So, nakaprograma na yung utak namin that we will see her deteriorate, yung memory niya, makakalimutan niya kami later on. Sa gitna ng malungkot na karanasan niyang ito, tuloy pa rin ang buhay para sa actress-politician at bibit-bitin na lamang di umano niya ang magagandang alaala at inspirasyong iniwanan ng kanyang nasirang ina. Okay, medyo may kalungkutan ang pagsisimula ng ating programa at tayo'y nakikidalamhati sa lahat ng mga iniwan ng dakilang ina ni Congresswoman Lani Mercado mula po sa amin ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyong lahat. At iba, sabi ko nga sa'yo, kapag nanay, ang ilaw ng tahanan ang nawala, isang sugat ito na walang kagalingan. Sabi niyo po hanggang ngayon po, kayo 2 years ago na, hanggang ngayon, dala-dala Ganun niyo pa rin. po. Okay. Ako nga 80 years na eh. Oo, ganun pa rin, Mas ano? may feel mo habang tumatagal. Oo, mas lumalalim. At ang malungkot kay Congresswoman Lani, Mother's Day mismo. Oo, nung nawala ang siya. kanyang mama. At saka ang mahirap yung yung biglaan kasi, yung biglang nawawala. Yes, Totoo kasi nga, yan. di ba they were preparing for the Alzheimer's, iba yung naging cause. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Isang mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat dahil pinili niyo po ang paparazzi na maging kabahagi ng inyong tanghali ngayong araw na ito ng Sabado. Ang dami-daming issue. Yes! At mga kapatid, hindi po natin makakasama sa pagkakataong ito si Ms. Rufa Gutierrez. Pero alam po namin, mas gugustuhin niyo po ang tabas ng dila at pagkaprangka ng To The Rescue sa kanyang anak. Mga kapatid, ang controversial Miss Annabel Ramos. Mula sa Solid Lupanian. Kasabay ng solid refine, sisigaw rin ako ng, we love you, Tita Annabel! First time ko nag... Grabe kayo. Hindi kita hakot hadong ha. Hindi kita hakot. Tita Annabel, magandang tanghali. Magandang po sa tanghali inyo. sa lahat ng nanonood nga ng paparazzi. First time ko dito yata. Paparazzi, di ba? Oh, O as second time? co-host. As Ako host, okay. Wow. Ako nakakatakot. Ano kayong Hindi. sabihin kong ano? Kami yata ang dapat natakot. Kami po nakatakot. Ganda-ganda ng mga kasama ko. Hi, Soren. Kumusta ka na? Gusto kong kamustahin si Ruf. Ano ba nangyari sa kanya? Bakit si Lupang na kamusta mo? Sinabi ko na. Ayan na, Grabe nagsimula ka. na. Concerned siya. Huwag ka na mag-concern. Grabe ka naman. O ako na lang po May asawa ka na, sorry. Oo Huwag nga. ka na Lupa ka. Tita Annabel, Huwag ka na mag-concern. Kamusta na po si Rufa? Alam mo naman Pag anak ako ko, pwede, matakaw ikaw siya. hindi. Hindi ko maintindihan eh. Nag-jujujus siya, nagpapapayat, tapos biglang kakain ng marami. Siyempre, ang tiyan siguro, hindi siguro kaya yung kinakain Biglaan, siguro niya, oh. biglaan. Inaway ko siya ng umaga. Oh. Stop yelling me! Stop yelling me! I'm sick! Oh. Don't call my phone! Sabi niya sa Labang akin. ka doon? Oh, wala na, yun na yun. Di, Yun na tinetext ko yun. pa rin siya. Mas inaway niya ako. Tinetext ko pa rin siya. Okay. Rupa, alam ko may sakit ka, pero dapat malang gumawa ka ng paraan. Pwede naman uminom ng klaseng gamot, pampastap. At nandito ka sa paparazzi, hindi sana ako na-istorbo. Galing pa akong Cebu, nandito akong beauty ko ngayon. Nagmamadali ako mag-makeup. Ito na. Sandali. Pag-usapan natin yung Cebu na yan. Iba ang pagkakataong ito kaysa sa mga nakaraan, Tita Annabel. Dati dumadalaw ka lang sa iyong mga parientes doon, sa iyong lahi. Pero ngayon, may kakaiba kang ginawa sa Cebu. Ano yan? Alam mo, Nanay Christy, i-reserve ko to sa mamaya sa Presscon Express. Oh, di ba? may Diba? balita. Ano yan? May
baon Para si bongga Tita naman, Annabel. diba? At malalim yan, yung baon na yan. Controversial May baon yan. pala si Okay, Tita Dali? At speaking of controversial, no? Ito na yung talagang pinag-uusapan ng Bayan Talk of the Town. Siyempre, ang hindi matapos-tapos na alitan sa pagitan ni Mon Tulfo at ng mga Santiago. Panoorin po natin ito. Magaganda ni Marie. Matapos ang 2 linggo, banggaan ni Mon Tulfo at ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto, tuloy pa rin. Hearing nagsimula na. Ilang araw bago pa man nagsimula ang hearing para sa kasong isinampa ng bawat kampo, ay ilang tao na rin ang naapektuhan, tulad na lamang ng 2 ground crew na di umano'y binastos ni Claudine, na mas pinili na lamang na mag-resign sa pinagtatrabahuhan dahil sa insidente. Malaking epekto sa kanya yun dahil nag-resign siya. Takot siya sa kanya, sa media. Ayaw niya magpa-interview. Sabi niya, tama na yung nakuha sa ng statement niya doon sa police. Samantala, tinanggal naman ng MTRCB ang 20-day suspension na ipinataw sa programa ng magkakapatid na Rafi, Erwin at Ben Tulfo, T3 kapatid sagot kita, noong 16 ng Mayo matapos umapila ang pamunuan ng TV5. At noong Miyerkules, May 16, sa Quezon City Regional Trial Court, Branch 219, sa sala ni Judge Bayani Vargas, ay opisyal nang sinimulan ang pagdinig ng kasong isinampa ng kampo ni na Raymart at Claudine. Pero hindi naman nakarating sa nasabing hearing ang veteranong broadcaster columnist at tangi ang legal counsel lamang nilang magkakapatid na si Attorney Nelson Borja ang nakarating. Well, I asked for time to conduct a cross-examination. Kasi, as I manifested earlier, we have not received a copy of the petition. We have not received any notice from the court na mayroong hearing ngayon. Ako baka sakali lang ako dito because someone called me up. Di ba? So, actually, para lang ako mag-oobserba sana dito, kaya lang I cannot just allow na to proceed with the hearing na nandito na ako, na hindi na ako makikialam. Kasunod nito ay ang abogado naman ng mag-asawa ang nagbigay ng kanyang maikling pahayag. Pwede magsalita si Claudine. Hindi pa po siya prepared. Dito lang po sa korte ho siya nag-testify. In time, abangan din ninyo, she will say her piece. At dahil dito ay isang press statement naman ang binasa ng isa sa mga abogado ng mag-asawa na si Attorney Jennifer Atienza. Ipinaliwanag ng abogada na handang magbigay ng pabuya ang mga kaibigan at pamilya ng kanyang kliyente para sa sino mang makapagbibigay ng buong kopya ng video ng insidente at nangangakong magiging confidential ang identity ng magbibigay. Sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung hanggang saan at hanggang kailan ang tatakbuhin ng kasong ito. Pero sa huli, ang mahalaga pa rin ay ang paglabas ng katotohanan. Okay, so ayan, napanood natin. Ito ang mga pinakahuling kaganapan kasi sa laban ng dalawa. Ano bang inyong komento dito? Nakipagbati na si Claudine, di ba? Dito sa Cebu Pacific. Humingi siya ng dispensa. dispensa doon sa 2 ground attendants ng Cebu PAC. Pero dapat siguro yung Cebu Pacific humingi din ng dispensa kasi palpak din naman yung Actually, service nila. when you think serbisyo. about it, dito lang yata sa Pilipinas nangyayari yung ganon, yung nagkagulo na, nagkarambol na sa airport, tapos yung ang dapat pang idemanda is yung airport. Baliktad. Di ba if you do it in another country, right then and there, hindi ka na makakalabas ng airport. Talaga naman. Only in the Philippines, Only in ika the nga. Philippines. Pero magbati-bati rin yan, Nay Christy. Ha? Magkakabati-bati rin yan sila. Oo naman, nag-uusap kami ni Tita Annabel kanina. Sa hinaba-haba ng kwentong ito, isang araw magkikita rin sila sa gitna, magkakasundo rin. Kaya lang, mainit pa ang laban sa ngayon. Hindi ko ma-imagine kung si Tita Annabel at si Tito Montulfo ang magkabangga. Yun mismo, babaeng Montulfo. Yes, na talagang vocal sa pagsasalita. I just wanna go back to yung sinabi ni Tita Dali na si Claudine ay humingi na ng dispensa. At least, alam niya kung saan siya nagkamali. At nagsasorry siya for yung wrong na nagawa niya. Ang kwento lang kasi doon, kaya kinu-question ngayon yung pagsusorry ni Claudine. Pinagdiinan kasi ni Raymart noon na hindi siya hingi ng sorry dahil wala siyang nagawang mali.
yung gesture ng pangingi ng dispensa, napakaganda nun. Yes. At hindi natin dapat questionin kung sincero ba ito o hindi. Dahil hindi naman natin kalooban yung nagsabi nun. Hindi naman dapat niya murahin yung girl kasi hindi naman niya kasalanan talaga yun eh. At hindi kanya aeroplano. Hindi rin, Diba, Tita kasi Annabel? nag-check-in sila, dapat taga Cebu, o taga kung saan man siya nanggaling, di ba? Oo. Yung babae doon sa harapan, pero hindi mo rin ma-blame si Claudine. yes, kasi- nawala lahat ng gamit niya. Tita Annabel, kung nga sa inyo po nangyari, yung mga Ganun maleta din, mo, di ba magagalit ka rin ganun din, po? magagalit ako. Hindi ako din Normal tumawa lang. reaction. Talaga naman magalit ka rin. Kasi naapektuhan ka, syempre. Maraming gamit mo. May mga gamot yata ng mga Yes. bata Ang problema na kasi nandun. celebrity kasi. Kaya talagang Magnified. lumalaki siya. Oo, Pero magnified. ang gusto kong balikan sana yung si Tulfo and Raymart. Kasi yung Okay. panahon nila Robin, yung kami dati, Yes. ano yan, nagtutuos na lang. Si Richard at saka si Robin. suntukan na lang. Pagkatapos ng suntukan, kalimutan na natin That's to. what Robin always Oo, does. kasi sa akin, tapusin na, closed door, magsuntukan kayo, tapos na. Tapos na. Then, Kapag let's forget referee, about it. Oo, kasi I'm sure mainit pa si Raymart, mainit din si Tito Mon. Tapos na. Pero mahirap Para kasi dyan, mailabas yung na lang. yung pride ni Montulfo nasira for him ha, kasi Montulfo ka, lalaki ka, matapang ka, tapos Ang dumugulong ka daming sa sahig, politiko di ba? pinatiklop Eh, paano yan, nga di ba? sila tulong-tulungan? Gumugulong ka Di ba? lang doon Masaya pride na sa yun. sahig. Siyempre naman, ang pride, kasi ako ayaw ko taga pumayag ng ganyan, nung Tama. pride ko dahil, no? Siyempre. Pero yung picture, Tita Christy, sa tingin niyo may first part talaga yun? Kasi di ba nag-offer na ng pabuya yung mag-asawang Claudine and Raymart? Yun Gusto ang niyo daw hinihingi makakapaglabas nila nun. kung maaari daw sana sa mga kababayan natin na nakasaksi sa kaganapan kung pwede ibigay sa kanila. Pero ito yung hiningi nila matapos nilang sabihin na hindi umaandar ang CCTV camera ng Terminal 3. Pero nakakapagtaka kasi knowing Pinoys, lahat may phone. Kung merong video yan, dapat nasa YouTube na by Maglabas na sila. Dapat Oo, naman, oo. Yes, mabuti pa. Pabilisin na natin ang mga facing ng mga updates natin. Okay, go, Mariel! Oo. Eto na po ang Showbiz Roundup. Panoorin niyo po. Sari-saring kwento ng buhay showbiz ang amin nasaksihan ngayong linggo. Linggo, ika-13 ng Mayo 2012, pinarangalan ang ina ng magkakapatid na Tulfo na si Mrs. Caridad Teshiva Tulfo bilang Ilaw ng Tahanan awardee sa naganap na 32nd Annual Handog kay Inay and 2012 Huwarang Ina Outstanding Mothers Award sa Quezon City. Nalungkot lang ako kung yung nangyari. Pero wala akong magawa. Lahat yan may will of God. Being a journalist, risky ang buhay ninyo eh. Nagluluksa naman ang pamilya at malalapit na kaibigan sa pagkawala ng butihing ina ni Congresswoman Lani Mercado na si Justa Garcia Hernandez sa mismong araw ng mga ina. Masakit talaga. Siyempre, nangyari pa Mother's Day. Actually, siguro, hindi mo alam, parang sinadya talaga ng pagkakataon, parang maalala mo siya every Mother's Day. Lunes, umaga pa lang ay sumugod na ang lahat sa Alabang Country Club para sa All-Star Golf Cup Celebrities Meet Entrepreneurs sa pangunguna ng concert queen na si Pops Fernandez. I'm kind of enjoying the business aspect of my life right now. So, na-enjoy ko siya. It's challenging for me. At kinagabihan, tinutukan naman ng mga kapatid ang unang araw ni Rufa May Quinto bilang opisyal na co-host ng Will Time Big Time. Hindi ako yung nanibago, walang gano'n. Parang sobrang komportable, sobrang warm. And enjoy ako kasi gusto ko talaga magpatawa, magpaligaya every night. So, kakaibang eksena na naman mga friends. Martes, pumirma ng kontrata sa MCA Music ang magkapatid na rakisang sina Ellie Buendia ng bandang Pupil at Lali Buendia ng grupong Domino. Well, the plan is, of course, to release new material the soonest. And that we will certainly work on in the following months. Martes din ang pumunta kami sa SM Mall of Asia para samahan ang active football ambassadors na sina James at Phil Young husband. We've always said, well, it'd be nice to go to promote football through showbiz, and we really look forward to that. Mother's Day, pumunta ako sa grave ng mami ko. Kasama ako si James at si Ken, si Kerry. And then, yun lang, quiet, nahimik ako. Miyerkules, inihatid na sa huling hantungan ang ina ni Congresswoman Lani Mercado sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Lahat ng inulong mo sa amin, lahat ng bago namin hanggang sa mga tutunan namin sa
di umano ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao laban sa gay marriage na humantong sa kanyang pagkakaban sa The Grove, isang sikat na mall sa Los Angeles, California. Huwebes, tumungo kami sa KB Studios para sa promo ng talentadong Pinoy Kids. Sa ating mga kapatid, nagbabalik na po ang talentadong Pinoy sa Sabado. Kaya makikita ko tayo twice a week na ulit. Saturday and Sunday. At ang bago namin pakulo ay ang Talentadong Pinoy Kids Edition. Kaya abangan niyo po ang ating mga chikiting na magpasikat dito sa entablado ng Talentadong Pinoy. At sa Orani Bataan, sama-samang pinanood ng ating mga kapatid ang top 3 performance ng half Pinay na si Jessica Sanchez sa American Idol sa tulong ng Signal Cable. Kahapon, Biyernes, nagdiwang ang buong bansa sa pagkapasok ng half Pinay na si Jessica Sanchez sa top 2 ng American Idol. At kinagabihan, isang grand product launch ang dinaluhan sa Bonifacio High Street Central sa Taguig. Ito ang mga istoryang handog ng buwena-manong showbiz talk show ng bansa. Kaya tumutok lang kung saan sila ka sa balita. Ito ang Paparazzi Showbiz Expose! Isa siya sa mga bituing talaga namang tumatak at naghatid ng kakaibang ningning sa showbiz. Ang babaeng una nating minahal dahil sa kanyang ginintoang tinig. Ang aktres na pinatunayan ang natatanging galing sa pag-arte hanggang sa ibang bansa. Siya si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala bilang si Ate Guy, ang nag-iisa at natatanging superstar ng pelikulang Pilipino. May 19, 2 araw bago ang espesyal na kaarawan ng ating superstar, ay isang simpleng sorpresa ang inihanda ng paparazzi para sa kanya. Kung naniwala ako sa lahat ng mga sabi-sabi, hindi ko ma-experience ang pagkatao mo. Pero ngayon, alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit ka naging superstar. Alam ko na kung bakit ka naging icon. At yun ay napatunayan mo at nakita ko. Kaya gusto kong pasalamatan ka at gusto kong i-greet ka ng happy birthday. At syempre, ang isa sa pinaka-importanting tao sa kanyang buhay. Miss ko kay Mami. Sana maging maayos na yung boses. Sana paggagamot ng lalamunan niya. Tsaka sana hindi siya masyado nagkakasakit. Yun lang naman. Tsaka masaya siya lagi. Yun lang naman ang gusto namin. Happy birthday, Ma. Happy birthday po. Happy birthday, Ate Guy! We love you! Mga kapatid, sa napakalaking karangalan na makasama natin ngayon dito sa Paparazzi Showbiz Exposed ang nag-iisang superstar, Miss Nora! Happy birthday! Maraming salamat. And happy Mother's Day! Maraming salamat. At dahil birthday mo, Ate Guy, malapit na sa May. Siyempre, talagang pinaka-tumatak sa past year. Kasi syempre, ang dami pong nangyari. Na to. Nagbalik ka sa show. Mula nag-umpisa ako pagkakaroon ng asawa, anak, ay naging lahat-lahat. Yun. At yung nawala ako ng matagal, pagbalik ko rito. Kung tatanggap niya ko, yung gano'n. May takot, pero nung pagbalik ko sa awa naman ng Diyos. Ay, grabe ang support. Sabok ang mga mati ni Idol. Palabas, 1986 to 2012. Naku, yung mga yan talagang alam na nila kahit na hindi ako magsalita. Alam nila kung ano yung nasa isip ko, ano yung nasa puso ko. Tingnan lang na mata nagkakaita. Ganun sila katindi sa akin. Pagmamahal. Siyempre, Ate Guy was here to do a movie, di ba? For Intawi-Tawi. At siyempre, ang director niyo po, walang iba kung hindi si Direk Dante Mendoza. Yeah, tapos na yung movie namin na ginawa sa Tawi-Tawi. Kamusta naman yung experience doon? Ay, naku. Bagong sa buhay. Dahil sa yung taga-Tawi-Tawi, napakabago, lalo na yung si Governor Hali.
Mrs. Sahali, tapos si Vice Gov. So parang adopted Sahali daughter yan. ka na nila Parang doon. ganon. At saka si Direk. Hindi ba strict si Direk? Ay, Cannes Film Best Director yun. Hindi, wala nga kaming ginawa kundi magtawanan sa set. At saka walang star doon, walang superstar, walang... Lahat, pagka magkakasama kami, talagang pantay-pantay lahat. Mapunta naman tayo sa mga anak ng ating pagbanding ba kayo? Oo, nagbanding kami. Nagkaroon naman pagkakataon na ma-spend ang time together. Oo naman, lalo na si Matet, si Ian kasi malayo. Wala ka bang favorite? Pantay-pantay lang sila. Wala, pag pinapalo ko sila, pantay-pantay din. Hanggang ngayon? Hindi, nung bata sila, pinapalo ko sila. Pero nung malalaki na, ako nang pinapalo Ay, naku, nila. baliktad na. Yung mga tampuan nyo ni Lot, wala na yun. Wala na. Yun sa mag-ina. Oo naman, kahit kapatid. Sa pamilya, meron talagang Naging matunog po kasi sobra nung po na sinabi po ni ex-president Eric na kayo po talaga Tito Dorothy or sila Ate V, kayo daw po talaga ang karapat-dapat. Ano po? Nung mabalitaan ko yun, nasa tawi ako. Sa totoo lang, hindi sa isip ko, hindi talaga sa... Napaka-humble. Sa ano pa mambagay kasi baka sabihin, di ba, nag-iinarte. Pero sa totoo lamang, para sa akin, mas marami pang mga siguro mas karapat dapat na tanghaling national artist. At saka, kaya lang, kung ibigay sa'yo, pero kung hindi man, darating ang araw at kayo po ang tatanungin, sino po dapat ang tanghalin? Hindi ako pwede magsabi kung sino. Siguro yung mga nasa kinauukulan. Oh, you're so humble po, sobra. Kung sino pa yung humble. Ay, mga iba ka, bago-bago lang. Lalaki na ba? Sa talentadong Pinoy, nandun po naman yun naman superstar. Open po si Juday. Nako, kahit anong ko yun eh. Ang ganda nila tignan, di ba? Mas chita nila. Parang maganda isang pelikula silang dalawa, no? Ay, hinihintay ko siya. Wow! Hinihintay ko Si siya. Ate V naman, na-interview ko recent, guys, sabi nga niya, hindi pa daw kayo nagkikita. And intrigahin, kung magkatapat man yung thy womb tsaka yung sa kanya, the healing. May message ka ba para kay Ate V? Go. Diba? Paalis kayo papuntang papagamot daw kayo ng boses. Talagang tutuloy niya na yung operasyon. Tuloy kami ng Boston para sa pagpapagamot. Paano bang pwede asahan nila sa inyo, Ate Guy, after yung trip nyo sa States, mga projects nyo na nakaline dito? Sa TV, mayroon silang binabalak na miniserye. Pelikula muna. Pelikulang gagawin at siguro yun, baka sakali kung magagamot ka agad, gusto ko mag-search sa October. Mark Araneta yan. Oo, definitely dapat nila. Meron ka ba bang mahihiling for your birthday? Good health para sa lahat, sa mga anak ko at ang isang wini-wish ko yung boses ko para namimiss ko na kasi eh. At miss na rin. Yes, ang Pearly Shells. Ito po, meron Shells. kaming pa-happy birthday po sa inyo. Baka may wish po kayo on your special day. Happy birthday. Sabi ko na yung wish ko. Happy birthday, Ate Guy. Yes. Happy birthday. Thank you so much for that. Kayo dito. At isang hihingin ko yung mga fans na kung ano yung pagmamahal nila sa akin, hindi talaga magbabago sa kabila ng mundo. At Siyempre, ganun din ako salamat. sa kanila. At salamat sa Doralian. Okay, happy birthday once Thank you again. very much. At maraming salamat. I love you. Marami pang ika sa pagbabalik ng Paparazzo Miss Expo. Kasi unang-una, hindi sakat ang isip lamang ang storya ng Dayo. Cover ko yung storya ko, na-discover
discover ng Tawi-Tawi yung lugar. I haven't been there. So, nung nagpunta ako doon, immediately na-in love ako sa lugar niya, pero wala akong kwento. Yung lugar pa lang yung nakita ko. Research kami doon. Na-discover ko rin yung hindi lang yung lugar, kundi yung mga tao. Doon nag-umpisa yung kwento ng Daewoo. So it was really based on a real life story of these people, especially of this couple, Bajau, yung itong buhay nila. Nasa ng mga ng mga kapatid nating Muslim na for as long yung asawa, karoon pa ng isang asawa ang kanyang okay. Ngayon, kung hindi pa payag, inaalaw sa kultura nila. Dito sa pelikula, pumayag si Ate Guy na magkaroon ng asawang kanyang. Hindi ang bumuo ng ganitong lalo pa at binubuo ito ng mga dekalibreng artista. Unang-una, hindi ko alam na kaya namin makuha si Ate Guy. Yung mga budget, we have to consider. So, wala akong idea kung ko sa kanya, wala akong idea ano yung kontrata niya sa TV5. So, medyo complicated. So, hindi ko talaga inisip. No? Basta ginawa muna namin yung kwento. Ginawa muna namin hanggang sa nung natapos ang kwento nito, ang requirements ng kwento, kami nag-isip ng artista. Of course, nandoon siya sa top of the list ng mga artista. But kasi you should have an option. Kasi what if hindi siya po pwede, ganun. Actually, we just tried. Nag-try lang kami. It so happened na pumayag siya at excited siyang gawin yung pelikula. It's a major production. It's a big production, no? Makikita naman natin, hindi lang naman Bemborocon, si Lavi po. Nag-shoot kami sa Mindanao, sa Cebu, sa Turtle Islands. Idagdag mo pa ang plano ni Direk na August or September, balak namin i-submit sa abroad. Hindi pa namin alam kung nagtanong ng Film Festival, okay naman sa kanila for as long as hindi siya commercially. Habol pa ng magaling na direktor. When sa show business, parang yun ang pangarap mo, di ba? Pero parang sa amin, lalo na sa amin, parang it's a dream, no? Kaya kapag may nangyaring ganito, parang it's a dream come true. Don't go. Babalik ang paparazzi dito sa TV5. Paparazzi dito sa TV5. Sharon Cuneta, sangkot sa panibagong Twitter war. Halos ilang araw lang matapos makipagbati ni Sharon sa kanyang tita Helen Gamboa, ngayon ay nasa gitna na naman ang aktres ng gulo at intriga. Muli na namang nasangkot ang megastar sa isang Twitter war. At ang kanyang mga nakabanggaan, mismong ABS-CBN Network Executive at ilang supporters nito na naninira di umano sa kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion na isang kapamilya star. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Sharon na matagal na siyang hindi pumapatol sa kahit kanino man. Pero sa pagkakataong ito, kinailangan na niyang lumaban dahil masakit daw para sa isang ina tulad niya ang nangyayari. Tulad na lang ng mag-tweet ang isang Twitter user na kasama raw di umano si Casey sa listahan ng mga nagpalaglag. At mismo nga ang asawa raw ni Sharon na si Senator Kiko Pangilinan ay involved sa pangyayaring ito. Ngunit nang aming siliping muli ang account kahapon ng umaga, kami ay nadismaya nang malamang naka-close na ang nasabing account. Pero kung biglaan man ang pagsasara ng account na ito, hindi naman tumigil ang iba pang Twitter users sa pakikisawsaw sa gulo. Pero kung meron mang magnenega kay Mega, mas marami namang tagahanga ang patuloy ang pagsuporta sa kanya. Ano nga ba ang pinagmula ng paninirang ito sa Twitter? Bakit nga ba patuloy pa rin tinitira ng mga taong ito ang megastar ngayong nananahimik na ito sa Kapatid Network? At bakit nga ba maging si Casey na nananatiling loyal sa kanilang network ay nasasangkot sa gulong ito? Ang lahat ng anggulo, hihimayin. Ang mga opinyon, paliliparin. Live!
Si Zoren ang taya dito. Ikaw ang babangka dito. Yeah, Una. we were talking about kung sarado na ba talaga yung Twitter account niya or hindi. Pero Baka sabi niya, naka-real? hindi. Kasi na I follow him and we're Pero friends. verified account ito. Oh, sure ako na siya yun. Okay. Ang nakalulungkot lang sa isyong ito, si Tita Annabel, manager din, nanay din siya ng mga artista. Ang nakalulungkot lang dito, mula sa istasyon kung saan kontratado yung artista, doon nagmula yung bumibira. Parang hindi tuloy sila magkapamilya. Oo, diba? kaya nga nakapanghihinayang yung sinisigaw nilang kapamilya kasi sa akin opinion, mas makatanggap-tanggap kung taga-ibang istasyon ang bumibira kay Casey, hindi yung paid hack, bayaran at empleyado ka doon, tapos para lumalabas na, ano ka ba, sugo ka ba dito? Yung bang mga hindi mabira ng amo mo, ikaw ay pinambabala sa kanyon? Parang ganun yun eh. Advice ko lang kay Sharon, huwag din niya patulan yan kasi sisikat pa yan, megastar ka, tapos papatol ka sa walang pangalan. Dapat doon, i-block mo na yung account mo, tapos i-report mo sa spam. Gusto ko yung alam niya yung report mo sa spam. Report mo sa spam. Parang marami ka Natuto Tita na ako. Annabel, report Ako sa naman, spam. alam mo naman sino mga kalaban ko. So, napansin ko, dumadami ang kanyang followers. Dati apat lang. Apat lang dati, nagulat ako. May walo naman 24 na. Ako, Tita Annabel, I follow you. At Thank you nakakatuwa naman. si Tita Annabel kasi nag-reply siya talaga sa mga fans na nagtitweet sa Thank you kanya. naman. Ano yung Tita Annabel, talaga binibigyan mo ng panahon yung pagre-reply? Siyempre, di ba traffic lagi, di ba? Ganyan, di ba? Lagi traffic. Sakali ako lagi gumagawa kasi naboboard ako. Okay. Sa gabi, bago matulog, sinecheck ko, yan, black ng black. At ang makakaintindi nung kay Mega, yung reaction niya, ako, si Tita Annabel, si Zoren, at saka si Dali, ikaw hindi pa, Kasi wala mga ka pa kasing anak. Alam mo, kapag anak mo na ang binibira, kahit daga, papatulan mo. Dahil hindi ka papayag na kahit sino ay manakit sa anak mo. Pero Yun lugi yun. naman tayo dahil kasi papatol ka, hindi mo kilala sino pinapatulan mo nga eh. Kaya kaysa patol ka ng patol, i-block mo na lang. Okay. At syempre mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo para sa ating Press Con Express ang ating bisita po. Ang laging controversial, Miss Annabel Rama. Okay. Tita Annabel, ang unang magbabato ng katanungan sa'yo, kailangan bang siya pa? Hindi ba si Jun Lalin ay kasama mo na? Jun Lalin! Actually, Tita Christy, kailangan ako kasi nung simula nung Thursday nagtatago si Tita Annabel na sa plinano niya kahapon na pagpapile ng... Sa Cebu. Oo, sa Cebu. Anyway, Tita, kasi syempre si Sharon, no, matinding issue yung mga basher niya sa Twitter. Tita, hindi may kakaila na may mga bashers ka. Binablock mo man sila. Pero anong reaction mo? Lalo na yung mga ayaw kang patakbuhin. Yung iba kinu-question, pati yung, di ba, yung sinasabi, Hindi ko pa nga pinag-aralan ka ba? ako, Ganon. tinitiran ako. I'm sure, tinitira ako sa mga kalaban, maging kalaban ko siguro dahil Threaten siyempre, sila. 21 years na sa doon sa pwesto, may papasok ng saan galing itong naligaw itong babaeng ito, di ba? Para ngayon pa lang inumpisahan na nila. Kasi napansin ko yung haters na yon, English speaking eh. English speaking yung yung Twitter eh. Hindi Tagalog eh, hindi masa. Kaya mga fans ko masa eh. Kaya alam ko galing yung sa social. Okay. Tita Annabel. Tita Annabel, susog lang doon sa tanong ni Jun. Kung sakali na ikaw sinuwerte na ng posisyon sa iyong lugar sa Cebu, itutuloy mo pa ba ang pagmamanage? Wala namang problema, Christy, dahil ang pagpamamanage naman, hindi naman ako nakatutok sa kanila, nagbabantay sa set. May mga tao ka naman ako, nag-aasikaso din. Okay. Puro naman ako, phone calls na naman palagi ako eh. Kasi- Tapos meeting, matin ako ng meeting. Okay. You just close the deal. Yeah, close last the deal. say lang lagi. Tapos sila na sila, di ba? Kaya wala namang problema doon. Tuloy pa rin. Okay, tuloy ang laban. Siyempre, Ray Pumaloy. Hi, Tita Annabel. Nasabi mo na rin lang naman na nag-perhiso ka na, hindi ba? Ano bang posisyon kung sakasakali ang tatakbuhin mo? Kung sakasakali lang naman na tatakbo ka sa politika. At bakit? Anong posisyon yon? Alam mo, okay na nahimik ang buhay ko, no? Hindi ko akalain after last Thursday, tinawagan ako ng pinsan ko para tumakbo daw sa kanyang sa North District, no? Sa Cebu City. Kaya man siguro masyadong malaking news. Talagang hanggang Amerika, mga kapatid ko nag-react. Nag-trending eh. Kasi Cebu City ang tatakbuhin ng congresswoman. Cebu City, tapos ang maging kalaban ko, yung pamilya nila, 21 years na. Siguro, Para may dynasty na di ba? doon. May dynasty na. Dynasty. Siguro, mga taong Cebu kahapon, mga fans doon, mga supporters, sabi,
nagsasawa na raw sila, paulit-ulit na lang daw, dapat daw may bago naman. Pero Iba naman. ako, never ako nag-apply. Doon sa mga bashers ko, hindi ako nag-apply, ako kinukuha. Kasi kung may plano tumakbo, dapat 1 year na, nagpunta na ako doon, nag-ikot-ikot na ako. Wala akong kalam-alam. Sabi nila, ano rin gagawin ko sa Congress, magmukha daw akong tanga doon sa sa floor. Bakit? Ang dami naman mga politicians hindi nag-aaral O, di ba? Hindi yun ang barometro, hindi yun ang basihan. Naging successful sila, di ba? Ako naman, pag malinis ang konsensya mo, galing sa puso mo, pwede mo mag-aaral. Bakit hindi? Bakit si gusto Lucy, mong di ba? tumulong. Gusto mong tumulong, di ba? Hindi yung tulad ng ibang politicians na puro na lang salita, dal-dal, tapos Kulang sa panako, gawa. napapako ang pangako. Kung Okay. sakasakaling papalarin, kung talagang tatanggapin ko yung offer sa akin, ako, kakausap lang ko sa taong bayan, direct. Direct ako sa kanila, hindi ako mangako. At ang PR ng chicken ina to, si Richard Pinlang. Yun na, ako yun na. Tita Annabel, kung sa mga fans po, medyo approve po yung pagpasok niyo sa politika, sa pamilya niyo po kaya, aprobado po ba ang politika? Yung ang problema dyan. Kaya right now, wala pa akong sinasabing yes or no. Kasi una-una, sa mga anak ko hati. Si Tito Eddie po. Si Eddie, okay lang man yan sa akin. No? Sabi niya, baka talagang yung tagang bigay siya ng Diyos, another Destiny swerte, yan, di ba? yes. Na hindi mo pinaplano, bigla nag-offer. Kasi biglang dumating. Oo, parang ako si Pinoy, Destiny, di ba? Kaya sa Destiny, parang sa tayong dalawa, may Destiny din ako ngayon, di ba? Kasi Hindi mo Annabel, malaman. parang hati raw po ba? Tapos ang mga yung- Rama at saka Gutierrez, Yes, parang... yung mga Rama naman, ibang kapatid ko, ayaw. Ang mga tiya. Kailangan kasi lahat sila pumayag para naman maging successful. Saka para may peace of mind ka, Yes. masuporta nila. Hindi ka naman pwedeng tumakbo na marami kang kaaway sa tabi mo, mga pamilya mo. Si Richard, nag-react kahapon. Bakit sa Twitter ko lang nalaman, sa Cebu ka? Sabi ko, wala akong pinagsabihan kasi baka maudlot, di ba? Si Raymond, tita. Galit si Raymond, si Elvis, si Rupa, galit talaga sa akin na huwag na ganyan kasi magulo lang ang showbiz ng mundo mo. Mayroon pang papasok. Politika. Sabi ko naman, bahala ng nasa taas. Kung talagang gusto talaga niya akong tumakbo, siya na magdesisyon, hindi ako. Totoo yun. Kung para sa'yo, para sa'yo. Thank you, Richard. Eddie Littlefield. Kung sakaling sulatin ka, anong sektor ang una mong pagtutunan ng pansin? Oh, Tita Annabel, Wow. ang ganda. Anong Sakaling sektor ikaw daw ay ba? maluklok, anong sektor ng ating lipunan ang una mong bibigyan ng pansin? Alam mo doon, mag-aaral pa ako doon, ha? Hindi, Tita Christy. Okay, Tony Caraza. Tita Annabel, sinabi nga ni Rufa na kailangan mo muna daw mag-aral ng law. Willing ka ba mag-take ng crash course sa public service? Alam mo, pag nandyan ako, siyempre, mapipilitan ka na mag-aral, di ba? Kunyari, talagang approve ng buong pamilya ko. At ngayon kasi sa Cebu, nagpunta ko doon, mukhang approve naman. Tsaka Tita Annabel, saal na Cebuana ka. Yes, kung tagang papalarin, mag-aaral ako. Madali na mag-aaral. Importante sa akin, pamilya ko buo. Alam ko na yan eh. Pamilya ko buo, hindi watak-watak ang pamilya ko, di ba? Naging successful ako manager, naging successful ako magbebenta ng mga kaldero na walang experience. Madali mag-aral kung gusto mo talaga. Tony, kaya sa susunod na eleksyon? Ako, Tita Christy, no? Kunyari taga Cebu ko. Kung hindi ko kilala si Tita Annabel, medyo... Ilan? Pero kung kilala mo siya talaga, magiging happy ka, natatakbo siya. Kung sakaling tumakbo siya. Unang-una, galante si Tita Annabel. Okay. Ano ba yan? So, doon pa lang, alam mo, hindi siya kukubra ng pera. Alam hindi niyo na ba? kailangan. O alam niyo ba sa bahay niya? Hoy, hindi ko kurakot Oo. ha. Sa bahay niya, alam niyo ba, nagpaparaffle yan sa mga yaya, driver. Katulong. Ang pinaparaffle niya, TV color TV. At marunong magpasalamat sa mga press people. Oo Kasi naman, sigurado oo naman. campaign yan, masaya all. Humingi sila ng Tita Annabel, sample daw. Okay. Another point siguro that why Tita Annabel is a good public servant kasi kita naman natin sa mga talents niya, sa mga anak niya, pag alam niya na tama, ipinaglalaban niya hanggat kaya niya. So feeling ko, magagawa niya rin yung sa Saka Mariel, kaya siya nagkakaroon ng kaaway dahil meron mga umuutang sa kanya. Ibig sabihin, pwedeng utangan si Tita Annabel. Yun, Hindi ba? Ito lang, pag mamalaki Christy, no? Pag mamalaki ko, yung mga Rama sa Cebu, wala pang record nagnakaw sa gobyerno. Ako, ganun din mangyayari sa akin. Hindi ako pwede magnakaw. Yung ano man makuha ko, isi-share ko sa mga kababayan ko na naghihirap. Gusto ko sila maging successful tulad ko rin. Okay. Galing ako sa hirap, ngayon,
Yung mga mahihirap doon sa kababayan ko, tutulungan ko Saka talaga Tita sila. Annabel, tanggapin natin ang katotohanan, lumaki sa buhay politika ang isang Annabel Rama. Naglingkod ng pinakamahabang panahon ng kanyang pamilya sa Cebu. Hindi malayo. Nasa Sa isang dugo na araw, talaga. andyan na rin siya. Okay. Nasa Kapag dugo. ng eksena, pag nagharap si Miriam Defensor at si Tita Ayun. Annabel. Maganda Mabait naman sa akin yung si Senador. Hi, Senador, nanood ka siguro ngayon sa akin. Ito po yung mabait sa inyo. Ito naman tayo sa hindi masyado mabait sa inyo po. Sino yun? Kilala niyo na po Baka sila. mag-walk out. Ayan, ikaw Press na con express naman Tita Annabel. Oo na, Kung okay. sakasakaling si Nadia Montenegro e botante, Ay, paano po I mangyayari? don't need her. Oh, Maraming botante na galing sa puso nila, iboboto nila ako kung sakasakali man. Kasi parang for me, parang hulog ng langit eh. Kasi hindi ko pinaplano, wala talaga. Hindi, saka Tita Annabel, totoo po yung destiny. Kapag ipinanganak tayo, bawat tao, Nakaguhit na sa palad. po sa palad yun, alam na ang direksyon. Yun ang totoo doon. So siguro this is the time, siguro palitan na yung nandoon kasi 21 years yung pamilya nang naging congressman doon sa lugar na yon. Kilala mo yon, di ba? Kaibigan mo yon, di ba? sino? Ikaw kasi, Tita Dali, yung kaibigan mo pala congresswoman yun. ngayon. Ah, Si Cutie, kilala mo yon, di ba? Siguro this is the time na mag-iba naman. Kasi matagal na sila masyado. It's time Mag-iba for a naman. change. Yeah, for a Oo. change. Okay. Marami Ay, ng nako. trapo sa politicians, no? Dapat maiba New naman. blood naman. Yes. Fresh ideas. Ay, naku, so tuloy na tuloy. Sana nga, no? Hindi pa naman. Tita Annabel, syempre, si Junlan, na ngayon ko lang nalaman, matagal ko ng kaibigan, Junlalin pala. Lanin ako ng lanin. Lanin. Junlalin. Meron daw po kayo ipa-plug, baka makalimutan Ikaw niyo mag-plug po. ka, baka makalimutan. Real time, big time. So, Yes. babalik. Tama. Sa Saturday, May 26, sa Shrine Auditorium sa States. Tapos sa San Francisco. Sa June 2 naman po, sa Bill Graham Civic Auditorium po, magkita-kita po tayo dyan. It's a big event po kasi hindi lang po real time, big time ito kasi ito po ay ang grand launch ng TV5 at ang Action TV International. Mga big stars po ang nandoon. Kita Annabel, At kasama yung, ka ba? hindi ako kasama dyan. Wala bayad Superstar dyan. Nora Honor. Superstar Nora Mr. Honor. Rufa Gutierrez. Derek Ramsey. At Pinoy marami pang Explorer iba. Agamula. Okay. Yes. Lahat ng nanonood ng Simula pa lang kami to. returns, maraming salamat. Yung hindi pa nanonood, manonood na kayo kasi showing pa hanggang ngayon. Maraming salamat. Tita Annabel, maraming salamat. Syempre, get well soon kay Rufa. We Yes, miss you. yeah. Okay, more showbiz updates sa pagbabalik ng Paparazzi Showbiz Expo! Don't go away, magbabalik ang Paparazzi dito sa TV5. Ilang linggo matapos pumutok ang balitang nagkakalabuan na sila ni Angelica Panganiban, Derek Ramsey. Nagsalita na. Maiinit na issue, isa-isang sinagot. Eksklusibo. Una, ang tunay na estado ng relasyon nila ngayon ni Angelica. We're just giving each other space. We want to analyze our feelings, our relationship, and there's a perfect time and place to talk about things. It's just, I think it's normal for relationships to go through trials, and we're going through a big one, and we're gonna take our time to figure out kung anong gagawin namin. Ikalawa, ang di umano'y pagkakaugnay ni Angelica kay John Lloyd Cruz. There's no truth to that. Hindi ganun si Angel. They just shot a movie in Vietnam. And I think nagka-timing that John Lloyd and Shaina are having problems as well. And I think that's where all this, Ikatlo, ang napabalitang pakikipag-date niya sa actress na si Sam Pinto. I only worked with Sam Pinto 2 years ago for a commercial. You know what? Kawawa na naman si Sam Pinto. It's not fair also. Parang binabastos natin yung babae na walang ginagawa. Sinasama niyo pa sa isang bagay na hindi naman siya kasali. So, Sam, I'm sorry if your name got brought up. I apologize. Ikaapat, di umano'y gimmick lang ang tampuhan at hiwalayan nila ni Angelica para paingayin ang tambalang Piolo Angelica. Nakaka-insulto naman kay Angel yun. Let's be fair to Angel and Piolo and Star Cinema for their movie. Hindi naman siguro sila gagawa ng gimmick na ganyan para lang kumita ang isang pelikula.
I believe suportahan niya ng mga tao, hindi dahil sa gimmick ng ganito. That's why I put that statement out. People say I should protect Angel by keeping silent. I've kept my silence. Angel has kept her silence. Pero I wouldn't say anything if Angel didn't know about it. And you know, it's not fair for her na people are judging her that way. And it's not fair for me that people are judging me this way. I wish people would just accept it and let us handle things on our own. Hindi maialis kay Derek na malungkot sa kinahantungan ng kanilang magandang relasyon ni Angelica, pero para sa aktor. Hindi sayang. We enjoyed every minute of it. We did so many things together. We traveled the world together. She showed me so many things that I've never experienced and I did the same for her. So hindi sayang. Ang dami nga nagsasabing, bakit? Hindi sayang. There were more good times than bad, but this is life. And sometimes it doesn't work out the way you want it to work out. You have to deal with it. Jel, I want to wish you luck on your movie. Tagal mo nang ginagawa yan and I know you're very, very excited for it. Don't worry, manonood ako, magbabayad ako para manood kaya wala ako dyan sa premiere. Wish you all the best and hope we can sit down together soon and iron things out and sort things out. So yeah, wish you all the best and take care. Okay. Nag-uusap kami ni Mariel kanina sa aming komento. Marami naghihiwalay sa showbiz na parang hindi tayo gaanong apektado. Pero itong kay Angel at saka itong kay Derek, nakakapanghinayang. Iba, Tita Annabel, 6 na Masyado taon. na kasi matagal ng live-in. Masyado na nagkasawaan na. Alam mo na ang mga nangyayari. Alam mo ng kulay ang ano mo. Siyempre, ganun eh, di ba? Pag nagsasawa na, talaga hiwalay na. Gusto bago na naman. Bagong tikim na naman. Ay, bagong ano yung tamo kay Soren? Hindi na. Sabi ko, hindi ba ang naliwa, Soren? Sabi, hindi ako naniwala. Tikim-tikim, hindi ka tumitikim, Soren? Hindi po tumitikim. Niwala ko sa'yo. Ice cream! Si Carmina nanonood, I'm sure. Diba? Hindi siya Hindi, naniniwala. normal lang sa lalaki yung tikim-tikim, mamisa-minsan, di ba? Hindi ba? Pero Tita Annabel, hindi ako naniniwala na gimmick. Kasi walang matinong lalaki Hindi o totoo. babae para pumayag na for the sake of gimmick ng movie. Conscious naman. Kakahalin ang personal Totoo na talaga yun. buhay. At the same time, si Derek kasi nag-iba ng stasyon, di ba? TV5. Alam mo naman sa kabila, kailangan pag close, tapos maghiwalay, itutuloy-tuloy mo ng hiwalay niyan. Kasi Itutuloy mahirapan na. silang partner sa iba, di ba? Pero hindi rin naman nagtagumpay yung gimmick na gustong-gusto ni Angelica, yung kilikili ni Piolo. Hindi naman nagresulta ng maganda rin. Ang nakakapanginayang lang dito, itong pagsasama na 6 na taon, sayang. Yes. Ito kanina pa naiiyak. Sabi ko nakakaya kasi they're my friends and I really, really love Angel. So, nakita ko yung pagmamahalan Yes. nila. So, kanina, maganda naman yung sinabi ni Derek na huwag tayong manghinayang kasi maraming good na nangyari Talaga sa naman, no? But kanila. the way you know them, you think magkakabalikan pa, masasave pa yung relasyon. Sana lang ang masasabi. Ako, sana. Ako naniwala hindi na. Hindi na. Bakit Tita Annabel? Kasi marespeto, maganda yung paghihiwalay. Ikaw, Tita Annabel, hindi? Naniwala ko hindi magbabalikan. Bakit, Tita Annabel? Nakikita ko silang dalawa, hindi magbabalikan. Wala na. Pag sinabi ni Tita Annabel, Tapos, yun na tapos yun. na. Okay. Congresswoman, pwede po ba? grabe. Papasalamat lang po ako. Maraming salamat. Sa aking sa akin dito. napaka-professional Maraming designer. salamat. Lloyd Arceo, maraming salamat. Maya Jones and June Parcero. Ang Bambi Puentes. May kasabay ako nagsasalita. Dr. Reynaldo David of the David Surgeon Center. Tita Lelising of Ellen Skincare. JP Samson of 52 West Cars. Tita RC Hernandez of Twin Princess Gems. Thermal Green Hills. Warren Encarnacion of Cat Salon Hammerhead. Dota Max, Muskir and Musgirl. Maraming salamat. Hi to Elvi Torres, Tito Manny Garcia, Tita Norsky, Zaldi and Thesa ng Chicken Ito, Bongacho, Bernard Tan, Tita Nene Olanday. Maraming salamat. Okay. Thank you, Bella Medical Group, Waterhole Shangri-La, La Carmela de Boracay, Boyso, Vivian Sarabia, Posh Nails, Wade Shoes, Taipan Restaurant and Bohol Beach Club. Tita Annabel? The Heart Dental Clinic, maraming salamat. At wala na, sa pag-imbita nyo sa akin dito, maraming salamat. Maraming salamat. Mariel, you want to thank you? Mariel. Yes, I would like to thank Jod Wasa for my outfit. Maraming salamat sa Aldo Meg Salon de Manila, Antonio Hairdressing, Dr. Steve Marcan of GAOC Dental. Maraming salamat SM Accessories, Posh Nails, Meister, and happy birthday, Ate Ligaya. Tuwan-tuwa ako sa kanya.
Pisado niyo talaga yung karahasan niya. Wala talaga idiot word, walang wala. Okay. Yes. Si Alright, Ate marami Ligaya. pang intriga, Yes, kaya Ate tutok Ligaya. lang. Si Yaya Happy. Oh. Yes. Tutok lang! Babalik pa ang Paparazzi Showbiz Exposed. We are coming to America! Isang masayang sorpresa ang naghihintay sa ating mga kapatid sa Amerika dahil ang Happy Network nasa US of A na. Kasama ng Dish Network ang nangunguna sa international programming sa Amerika at sa aming paunang sultada. Kulang ang grupo ng Real Time Big Time upang maghatid ng saya sa ating mga kapatid sa Los Angeles at San Francisco. Kaya naman ngayon pa lang ay excited na ang ating mga kapatid. Join din sa kasiyahan ng ating kapatid Hunk at Amazing Race Philippines host na si Derek Ramsey. First time ko naalis na bilang kapatid. So we're going to go over there and celebrate the launch of TV5 over in the US. Ang Pinoy Explorer na si Aga Mulak at maging ang megastar na si Sharon Cuneta. Makakasama niyo na, kapatid! Nasa US na po kami this month. We're coming your way, North America. Please watch out for our show, Sharon, kasama mo kapatid. Kaya humanda na ang lahat dahil malapit nyo nang makasama ang inyong paboritong kapatid stars araw-araw. See you soon, kapatid! Sa darating na Hunyo, get ready na para sa pinaka-exciting na game show dito sa Kapatid Network, ang Game and Go. Magkakasama sa unang pagkakataon ang pinakamahuhusay na game masters ng bansa na sina Joey De Leon, Edu Manzano, Arnel Ignacio, Shaolani Soledad at Jelly De Belen. Isang araw na punong-puno ng bagong putahe at pakulo ang hatid namin sa inyo. Kaya naman siguradong Sunday buffet ng saya ang naghihintay sa lahat ng ating mga kapatid. So kung game na kayo, then go, go, go na! Dahil nalalapit na ang simula ng Game and Go dito lang sa TV5. Yes, Game and Go. Okay. Tita Annabel, muli po maraming salamat. Maraming salamat. Pagkita mo sa akin dito. Maraming salamat. Enjoy naman ako. Kanina nagpasalamat ako kay Lloyd Arceo ng Marikina City. Pumatong ang boses ni Tita Annabel. Kaya nagpapasalamat uli ako sa aking designer, si Lloyd. So maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa pagtutok. Hanggang sa Sabado pong muli, alas 11:30 dito lamang po sa Paparazzi Showbiz Expo!